Oh. Hello po, magandang gabi po. Ako nga po pala si Gerald. Meron po tayong vlog na electric pan na yung katulad na iniipit. Ito po kasi pinadala sa akin ng panganay kong kapatid. Hindi na po daw gumagana. So, tetestingin po natin para malaman kung ano po yung sira niya. Umpisahan na po natin. So, una, sasaksak ko muna. Tingnan natin kung magana ba siya o hindi. So, i-on natin. So, wala. Hindi siya umiikot. Kahit pa ikutin mo ng kamay, hindi siya umiikot. Okay. So, magte-testing tayo ng continuity sa wiring. Gagawin natin, bubuksan natin to. Ayan. Tapos hahatakin yung wire labas. Ayan. Nahatak na, tanggalin naman natin to. Ito to. Galing muna natin. May tornilyo siya dito. Saka yung tornilyo dito sa likod ng pan. Tanggalin natin. So, natanggal na natin. Hugutin lang natin to. Yan. Pagka medyo kapos pa, hilahin ulit dito para hindi tayo mahirapan mag-repair. Yan. Higa muna natin para hindi tayo mahirapan. Yan. So, para makitang maigi, hindi natin ang ilaw. Gagamit tayo ng tester para malaman natin kung mayroong connection yung wiring doon sa saksakan. So, kanina sinaksak natin, hindi umandar. So, tingnan natin kung may kuryente itong saksakan. So, nakaset yung digital multimeter sa AC voltage. Tingnan natin. Yan. May kuryente yan, ha. May kuryente. Yan. So, dahil ang kuryente natin ay lampas ng 237, dapat nakaset siya sa 750 volts AC o alternating current kasi hindi tayo pwede dito sa 200 at baka masunog yung multimeter. Yan. So, nakita natin dalawang wire lang siya. Pinapaikot itong pan na to ng isang kuryente at magnet, kaya siya umiikot. Ngayon, tignan natin kung may continuity itong wiring. So, ihilahin ko lang ng konti yung pinakabalot ng wire. Nakahinang ho siya eh. Nakahinang siya. Hindi na siya nilagyan ng electrical tape kasi meron namang
madaling paraan yung nilagyan siya ng parang tube, yung shrinkable tube, pero hindi na ito ininit kasi yun nga kasi hinihina nga kasi ito. So hilahin lang natin pataas. Yan. Testingin natin yung continuity ng wiring. So, i-on ko to. So, dapat may connection yung bawat linya ng wire. So, iset natin yung multimeter sa 200 ohms. Yan. Tapos, testing natin yung test prod niya. Ayan. May reading siya. May reading. Ayan. So, ibig sabihin na gumagana yung continuity ng multimeter. So, tetest natin tong isa. Yan. Isang wire. Tapos dito connection naman yung isa. Doon sa isa dapat wala. Okay. Good naman yung isang linya. Yung isang linya naman, test natin. Okay naman din. May continuity naman. Dapat doon sa kabila, wala dapat. So, meaning, yung connection ng wiring from saksakan papunta dito sa motor winding, okay naman. Ngayon, ang problema, hindi pa rin siya umaandar. So, itetest na natin tong motor winding. Actually, kahit hindi nyo muna i-disconnect yung dalawang linya ng kuryente, pwede naman natin i-testing yan. Kasi ang i-measure lang natin yung resistance ng wire, kung may reading o wala. So, nag-set ako ng 200 ohms. Tingnan natin. So, walang reading. 2,000 ohms. Tingnan natin kung magre-read. Wala. 20,000 ohms. Tingnan natin. Wala rin. Wala rin. 200,000 ohms. Tingnan natin. Wala. So, 2 million ohms. Tingnan natin. Wala rin. So, pag tinest natin yung test prod, dapat may reading yan. So, ibig sabihin, yung winding sa loob nitong motor na to ay open na o sunog na. Pero, tinignan ko kasi sa Shopee, wala kasing nabibiling parts na ganito eh. Wala eh. So, meaning, disposable ito. Pero kung matyaga ka at marunong ka mag-motor rewinding, pwede mo siyang i-rewind. Kung hindi ka naman marunong mag-rewind, paparewind mo sa motor rewinding specialist. Then, tanong mo na lang kung magkano magagastos. Then, kung gumana, pwede mo na ulit itong magamit. So, tapos na yung kaso dito. Ang sira dito ay yung motor winding. Kaya totally hindi na ito aandar. At sasabihan ko yung panganay kong kapatid na bumili na lang ng bago.
Okay, tapos na po ang ating vlog. Maraming salamat po. Please share and subscribe. Ay, makikita niyo yung kanyang braso. Dialysis patient po siya. Oh. Magtaka kayo bakit malaki yung ugat. Dinadialysis po siya 3 times a week. Papapatay na. Pipindutin.